Benedicto, it came out. The DNA test. Napatigil sa pagtipa si Benedicto at mabilis na lumipad ang tingin niya kay Clarence. Nakapapasok lamang sa kanyang opisina. Sumaglit siya sa opisina dahil sa mahalagang proyekto na kailangan niyang pag-aralan at pirmahan. Clarence can bring it to him sa bahay pero mas minabuti niya na magpakita na muna sa kumpanyang pinamamahalaan. Matagal-tagal din siyang hindi naparoon at ayaw niyang bigyan ng maling akala ang mga empleyado niya sa saglit niyang pagkawala. May mga usap-usapan na kasi simula nung maibalita ang tungkol sa pagkakabangga nila ni Clarence. Tumayo siya, agad na kinuha ang envelope na hawak ni Clarence. Nanginginig pang kamay niya dahil sa pinaghalong excitement at kaba na para bang nandun sa resulta ang buhay niya. It is. Buhay nga si Angelina at kung totoong hinala nila, then he will be alive once more. Tumingin siya kay Clarence. Mukhang ito rin ay kinakabahan sa magiging resulta dahil alam nito kung nagkamali sila ay malaking sugat na naman ang lilikhain sa pagkatao ni Benedicto dahil umasa ito. Sana nga ay tama sila. Tumalikod si Benedicto sa kanya't nagtungo sa sofa habang mahigpit na hawak ang envelope. Where is Rosenda? Tanong niya kay Clarence nang muli niyang harapin ito. Nakasunod ito sa kanya. Nakauwi na siya, Benedicto. May mga nakabantay sa kanya ngayon sa bahay mo. Nagdagdag na rin ako ng security. Nakahinga ng maluwang si Benedicto. Parang hindi maghinala si Kenneth ay hinahayaan niyang makalabas si Rosenda. Kaya kanina nagpunta ito sa mall. Saglit lang eka nito, kaya sumaglit lamang talaga ito. Pero syempre, may mga nakabantay ditong mga tauhan nila. Nakasunod ng lihim. Mahirap na. Hindi basta-bastang kalaban si Kenneth. Kung nagawa nitong kunin ng babae noon, magagawa nito ngayon sa kahit na anong paraan pa. Kung siya talaga si Angelina, sigurado kung hindi maghihintay si Kenneth ng matagal para makuha siya. Aniya. Dahil siguradong ayaw ni Kenneth na tumagal si Rosenda sa poder niya. Pero huli na, naroon ang patunay na kinakailangan nila. Binuksan niya ang folder, walang pagmamadali dahil siya kabang nararamdaman. Parang tumigil ang paligid niya at siya lang ang nakakakilos. Bumigat ang hangin sa loob at tila nahirapan siya sa paghinga. Hinila niya ang papel at kagad na bumagsak ang tingin niya sa pinakaresulta. Lalong nanginig ang kanyang kamay. Ang luha sa kanyang mata ay biglang sumibol at unti-unting nagsipatakan. Natingala niya si Clarence. Sheesh! Napalunok siya ng tila may bumara bigla sa kanyang lalamunan. Hindi niya masabi ang katagang gustong ibulalas. Naunahan ng mga luhang biglang bumuhos. Nasaan ako? Tanong ni Sister Fatima sa isang babaeng nagdala sa kanya ng pagkain sa kwartong kinalalagyan. Ilang araw na siyang naroon. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Umiwas ang tingin sa kanyang babae. Gaya ng mga nakaraan, hindi ito sumagot, ni hindi nagsasalita. Basta hinahatiran lamang siya ng makakain doon at pagkatapos ay umaalis na ito agad. Sa pagkakataong iyon ninagawang hawakan ni Sister Fatimang babae. Nagulat ito't napapitlag pero hindi niya ito binitawan. Kailangan kong makaalis dito, muling pakiusap ni Sister Fatima. Hinuling mga mata ng babae pero nanatili itong nakayukot nagpumiglas. Hinihilang kamay na hawak niya. Alam kong mahirap ang pinapagawa sa'yo. Kasalanan ng gawin ito sa matanda't madreng katulad ko. Uusigin ka ng Diyos. Para sa kaligtasan nyo, kaya kayo nandito. Sa wakas ay nagawa nitong magsalita. Pero nakayuko pa rin ito at hindi siya magawang tingnan ng diretso. Kaligtasan? Iniisip nyo bang ligtas ako na nandito't nakakulong? Napalunok ang babae. Sumusunod lang siya sa utos. Wala siyang magawa kahit na naawa na siya sa madre. Wala namang pagkukulang sa mga binibigay na pangangailangan ito. Kalayaan lamang itong hindi nila maibigay dahil ayon sa mga nagdala dito doon, nanganganib ang buhay ng madre. Pasensya na po talaga kayo. Hinawakan niyang kamay ng madre na nakahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Pinilit niyang alisin yun at nang makawala na ay agad siyang umalis at muling nilakang pinto. Naglakad ang babae sa mahabang pasilyo patungo sa sala. Humarap siya kaagad sa isang figura na nakaupo sa isang upuan habang nakatanaw to sa labas mula sa malaking bintana. Tumagal ka yata sa loob, sita nito sa kanya. Hindi siya tinitingnan pero may bigat sa bawat kataga nito. Napalunok siya. Pasensya na.
Pinilit kong huwag siyang kausapin gaya ng utos ninyo. Pero naaawa na ako sa kanya. Mas minabuti niyang magsalita ng totoo. Maiintindihan mo din ng lahat, Amelia. Gaya ng pagkuha ko sa'yo dito. Para yun sa kaligtasan ninyo. Napalunok si Amelia. Dapat ay nasa protection program siya ng mga pulis, pero minabuti niyang sumaba dito. Capable si Kenneth na magbayad ng pulis para patayin siya. Sa takot niya ay sumama siya at nagtiwala sa taong nasa harapan niya ngayon. Hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. She felt safe, kaya lamang ay may pinapagawa to sa kanya na hindi niya kayang sikmurain. At yun nga ay ang pagkukulong nila sa madre na yon. Sa tingin mo ba ay mali ang pamamaraan ko? Tanong nito pagkatapos. Napatayo siya ng tuwid nang tumayo at humarap ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong magiging kasagutan kaya nakapinig lamang ang mga labi niya. Ngumiti ito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Maiintindihan din ni Sister Fatima ang lahat ng ginagawa ko. Naglakad ito dalang isang tungkod. Paika-ika ito sa paglalakad. Gusto niyang alalayan ito pero pinigilan siya. Kaya ko. Eka nito, napalunok si Amelia habang nakatingin dito. Nakaligtas ako sa aksidente at kamatayan. My situation reminds me of it. Huwag mo akong tingnan na tila kinakaawaan, Amelia. Napatda siya sa sinabi nito. Nakatalikod na ito sa kanya pero tila ramdam niyang mainit itong mga titig. Pasensya na. Humalakak ito kaya natigilan siya. Nang muli itong humarap sa kanya, may kinang na sa mga mata nito. Do you want to come with me? Gusto kong lumabas sa hardin. Naupo ito sa wheelchair nito. Hindi na ito nakakatagal sa pagtayo at paglalakad dahil sa sinabing natamong pinsala sa isang aksidente. Pumesto si Amelia sa likod ng wheelchair, tinulak iyon papunta sa hardin na sinasabi nito. Doon ang tambayan nila, lalo na't hindi naman sila pwedeng makalabas na hindi sinasakripisyo ang kanilang mga kaligtasan. Malapit nang matapos ang lahat, Amelia. Usal nito habang pupunta sila sa hardin. Napalunok si Amelia sa narinig. Sana nga'y matapos ng lahat. Ang kalbaryo na hatid sa kanila ni Kenneth ay maputol na. Nadamay siya doon dahil pumayag siyang maging parausan nito. Dahil totoong minahal niya ito. Pero sa paglipas ng taon, natutunan niyang kalimutan ang nararamdaman. Hanggang sa takot na lang ang nananaig sa kanyang sistema. Hindi niya alam kung anong kinalaman ng matandang babae. Natulak-tulak ngayon kay Kenneth at kung bakit sila tinutulungan ito. But it reminds her of someone. Kung hindi lang siguro disfigured ang mukha nito, ay mas makakasiguro siya kung sino talagang kamukha nito. Parang nakita niya na ito noon. Hindi lang siya sigurado. May sunog ito sa kaliwang pisngit ang mga mata nito sa kaliway na bulag din. Kaya nakasuot ito ng itim na salamin. Sa unay natakot siya dito. Pero kalaunan, noong makilala niya itong mabuting naging panatag siya. Alam mo bang mga bulaklak sa hardin na ito'y tinanim ko? Ngayon ay kay sisipag na nilang mamulaklak. Narinig na ni Amelia ang kwentong iyon ng ilang beses. Pero umakto siyang tila ngayon lang ulit narinig yon. At napakaganda ng mga bulaklak na itinanim ninyo. Eka niya. Inilibot ang mga mata. Malaking bahagi ng hardin ay natataniman ng kakaibang kulay ng bulaklak. Ngunit ang pinakapaborito ko sa lahat ay ang itim na dahlia. It reminds me of someone. Napalunok si Amelia. Kahit narinig niya ng kwento ay kinikilabutan pa rin talaga siya. It is a sign of betrayal. It reminds me of someone who betrayed me. Tumawa pa to pagkasabi nun. Napatitig siya sa kinuha nitong black dahlia. Inilagay nito yon at inipit sa tenga nito. It was a beautiful flower, isn't it? Napalunok siya nang tiningala siya bago napatango. Kalmang pananalita nito pero sa tuwing magsasalita ito ay ramdam niyang bigat ng bawat kataga nito. Parang may tinatagong bagsik sa kalmado nitong kilos. Mas nakakatakot daw yon kapag sumabog. Kaya walang ginawa si Amelia kundi ang sumang-ayon sa bawat sabihin nito sa kanya. Dahil ang totoo, tangi ang babae ang kaya niyang kapitan ngayon. Ang buong hardin ay napapalibutan ng black dahlias. Sa unay inakala niyang weird ang taste nito, pero habang nakikilala niya ito, ay doon niya naiintindihan. May pinagdaanan itong masamang nakaraan katulad niya. Ibabalik ko sa kanyang ginawa niya sa akin. I will make sure of that. Tutulungan kita, Miss Alia. Kasalukuyang naghahanda si Rosenda ng kanyang makakain. Nasa kusina siya ngayon. Madalang siyang pumunta doon kapag nag-iisa dahil pakaramdam niya'y nakakasakal ang paligid. May mabigat na pwersa sa loob ng kusina
na hindi niya mawari. Kapag naroon siya, napupuno ng kalungkutan ng sistema niya. Napapatanong siya sa sarili kung bakit. Pero sa tuwing napapaisip siya, sumasakit ang ulo niya. Kagagaling lamang niyang mag-mall. Natatakot pa rin siya na baka nasa paligid si Kenneth. Pero gaya ng sabi ni Benedicto, hindi nito kakagatin ang pagpapanggap niya kung magtatago siya. Pakiramdam niya ay may dahilan pa si Benedicto na hindi sinasabi sa kanya, pero pinagsawalang bahala niya yon. Pagkatapos kumain ay muli siyang humarap sa mga paintings na nasa sala. Sa tuwina, lagi siyang hinihila doon ng kanyang mga paa. Malungkot na naman niyang tinititigan yon. Pakiramdam niya, minsan ay siyang nasa painting. Parang hinihigop siya doon. Siguro sobrang lungkot mo noong ipinipinta to. Usal niya sa hangin. Hinaplos niya yon. Lalo ng babaeng nakatalikod, nakagat niyang ibabang labi. Biglang sumibol ang luha sa mga mata niya. Bakit ba siya lumuluha? Malungkot. Sobrang lungkot ng pakiramdam niya ngayon. Pinahid niyang luha sa mga mata niya. Naisipan niya maglakad-lakad sa loob ng bahay ni Benedicto. Unang beses niyang gagawin yun. Noon ay takot siya dahil baka malaman na nandun siya ng kung sino. Ngayon na nakalantad siya bilang si Angelina, ay nagagawa niya ng kumilos ng malaya. Hindi kasing laya ng gusto niya, pero mas maigi nang ngayon. Narating niyang study room ni Benedicto. Hindi pa niya napapasok yun at wala sana siyang balak pero tila may humihila sa kanya na buksan yun. Pagbukas niya ay sumambulat sa paningin niya ang maraming mga paintings. May kung anong bagay na tumatarak sa kanyang puso habang pinagmamasdan ng mga yon. Halos na punong dingding ng mga paintings at ang mga yon ay kalungkutan ang halos ipinaparating sa sistema niya. Bakit kay lungkot ng pakiramdam niya samantalang hindi naman malungkot ang nasa painting? Mabigat ang mga paa niya na nagpatuloy sa paglalakad. Gumawi ang kanyang mga mata sa mesa ni Benedicto. Doon ay nakita niyang ilang mga larawan at ang unang nakakuha ng pansin niya ay ang litrato ng isang batang babae. Nakangiti ito't napakaganda sa litrato. Nanginginig ang kamay niya na pinulot ang litrato ng bata. Parang pinipisil ang kanyang puso habang nakatitig doon. Hindi niya maintindihan ang sariling damdamin kung bakit. Nagkakaganon siya. Halos ayaw niyang bitawan ang litrato. Dinala niya yon sa dibdib at niyakap. Siguro namimiss niya lang si Maki kaya ganoon. Ibinaba niya yun pagkatapos at nang muli niyang iangat ang kanyang mga matay na patda siya sa nakita mula sa may pinto. Angelina, anas niya. Sa likod ng pinto habang ito ay nakasara, imahe ng kamukha niyang nakapinta doon. Nakangiting imahe ng babaeng pinakamamahal ni Benedicto. Dahan-dahan siyang lumapit doon. Kamukha nga talaga kita. Usal niya habang hinahaplos yon. Ganon kamahal ni Benedicto ang asawa nito na nagawa nitong ipinta ang buong mukha doon. Nai-imagine niya si Benedicto habang nakaupo doon at pinakakatitigan ang imahe na yun ni Angelina. Nasapon niya ang kanyang dibdib. Hindi na lang kutsilyon tumatarak sa kanyang puso. Parang piniperaso pa rin yun ng pino. Kamukha lang kita pero alam kong hindi kita mapapalitan sa puso ni Benedicto. Gumaralgal ang boses niya. Bakit ba siya nagkakaganon? Hindi naman dapat dahil wala siyang karapatang gawin yon. Nahihirapan siyang umalis sa study room ni Benedicto. Parang may pumipigil sa kanya na hindi niya mawari. Pinilit niya lang ihakbang ang mga paa paalis dahil ayaw niya na mabigat ang pakiramdam doon. Hindi niya na nagawang mag-ikot-ikot sa bahay ni Benedicto. Nakita na lamang niyang sariling nasa kwarto na, nakahiga habang yakap ang sarili. Biglang bumukas ang pinto, nagulat siyang napabangon. Benedicto, bigla siya nitong sinugod ng yakap. Mahigpit na mahigpit habang humahagulhol. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ng asawa. You are Angelina. You are my Angelina. Nalilito si Rosenda sa sinasabi ni Benedicto. Hindi niya ito maintindihan. At lalong hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi nitong siya si Angelina na parang siguradong sigurado. Halos masakal siya sa pagkakayakap nito ng mahigpit. Dati naman siya nitong tinatawag sa hindi niya pangalan. Pero kakaiba ngayon ito. Parang sigurado itong si Angelina nga siya. Nagpumiglas siya sa pagkakayakap nito. Hindi niya ito naiintindihan. May kurot sa puso niya dahil sa pagtawag nito sa kanya sa pangalan ng asawa nito. Naramdaman naman yun ni Benedicto. Inilayo niyang sarili at hinuli ang mga mata ng babaeng nalilitong itsura. Napakurap-kurap ito sa kanya. Napapailing. Alam mo bang, paulit-ulit na hiniling ko ito sa Diyos.
Paulit-ulit na sinasabi ko sa kanya na kapag ibinalik ka niya sa akin, ay buburahin ko ng masasamang pangyayari sa ating dalawa. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Ibinalik ka niya sa akin. Ikaw si Angelina. Mas lalong ikinalitaw na Rosenda ang sinabing yun ni Benedicto. Sobrang dagundong ng kaba sa kanyang dibdib. Mas lalo siyang nalito sa mga personalidad na ipinapakilala siya. Kino-question tuloy niya kung sino talaga siya at kung sino nagsasabi ng totoo sa kanyang pagkatao. Sino nga ba siya? Bakit kasi wala siyang maalala? Bakit nawala yung lahat at nahihirapan siyang ibalik? Totoo kayang nakalimutan niya ng lahat at kailanman hindi niya na ito maalala pa? Gusto niyang maalala kung sino siya. Gusto niyang bumatay ang desisyon niya sa sarili at alaalang meron siya. Gusto niyang alamin kung sino talaga siya. Hinawakan ni Benedicto ang kamay niya, ngunit sa hindi inasanay mabilis niyang hinila iyon. Si Benedicto naman ang tila natigilan. May pag-aalala at pagkataranta sa paraan ng tingin at kilos ito sa kanya. Angelina, nagkakamali ka Benedicto. Hindi ako si Angelina. Si Rosenda Ponteverde ako. Hindi ako magiging si Angelina. Tumayo si Rosenda at umalis sa pagkakaupo sa kama. Ngunit mabilis na muling hinawakan ni Benedicto ang kamay niya, kung kaya napatigil siya sa bantang pag-alis. I have proof. Nito, kaya siya muling napaharap dito. I have a DNA test. With you and my daughter. Our daughter. Mabilis na kumabog ang puso niya nang marinig ang huling sinabi nito. Naaalala niyang litrato ng batang babae sa study room nito kanina, pero nagmatigas pa rin siya. Gawa-gawa mo lang yan, akusa niya. Katulad ka rin ni Kenneth, ginagamit mo lang ako. Gusto mo maging si Angelina ako dahil gusto mo siyang buhayin sa katauhan ko. Marahas na umiling si Benedicto. Tumayo na rin siya mula sa kama at tumayo sa harapan ng babae. Kailanman ay hindi ko papalitan sa buhay ko si Angelina. Kahit ilang tao pa ang magiging kamukha niya. Pero iba ka, una pa lang ramdam kong ikaw si Angelina. Napaatras si Rosenda. Si Rosenda nga ba talaga siya? Hindi niya na alam ang totoo, hindi niya nakilala kung sino talaga siya. Gusto kong mapag-isa Benedicto. Gumaral-galang boses na pakiusap niya. Iwanan mo na muna ako. Napaupo siya sa gilid, biglang naging pamilyar sa kanyang ganong pwesto. Parang naroon na siya sa sitwasyon na yun noon. Pamilyar pero hindi niya maalala. Pakiusap, iwan mo muna ako. Nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang pag-iyak. Napabuga ng hangin si Benedicto na napatitig sa babae. Nasorpresa to ng sobra, alam niya. Hindi niya ito masisisi sa nagiging reaksyon nito. I will give you time to process it. Anas niya't bagsak ang balikat na umalis sa silid. Pagkalapat ng pinto'y napasandig siya doon. Muling tumulong luha niya na pinipigilan sa harapan ng babae. Napangiti siya sa kabila ng pag-iyak. Bumalik na muli sa kanya si Angelina. Mahal pa rin siya ng Diyos dahil tinupad nito ang kahilingan ng kanyang puso. Ibinalik nito si Angelina sa buhay nila. Bumaba siya sa sala, naroon si Clarence sa tila hinihintay kung anong balita. She was shocked. Mukhang nagpadalos-dalos ako sa pagsabi sa kanya. Kanyang naupo sa sofa. Sumunod sa kanya si Clarence. Bumaling si Clarence sa itaas. Malaking ginhawa rin sa kanyang katotohanan na ang kamukha ni Angelina ay ang totoong Angelina. Nabunutan siya ng tinik dahil aminado siya. May guilt din siyang dinadala dahil sa kamatayan noon ni Angelina. Ang mahalaga ay may patunay na tayo na siya si Angelina Benedicto. Ang kailangan na lang nating gawin ay siguraduhin ang kaligtasan niya. Ngayon na alam na natin ang totoo, mas malaki ang posibilidad na gagawa ng paraan si Kenneth para hindi lumabas ang sekreto tungkol kay Rosenda or Angelina. Sumang-ayon si Benedicto. Kung gustong pagtakpan ni Kenneth ang totoo at itagong katotohanan ng nakaraan, ay gagawa ito ng hakbang agad. Do you think I need to send her away also? Sa tingin mo ba ay tatantanan kayo ni Kenneth? That guy is obsessed sa totoong Rosenda. Sa tingin ko mas makakabuting na sa paligid natin siya. Naisandal ni Benedicto ang likod sa sofa at pumikit. Tama si Clarence. Mas mapoprotektahan niya si Angelina kung nasa tabi niya ito. Ang kailangan natin ay mag-set ng trap for him. Hindi siya sumagot dahil sa tingin niya mahirapan sila. Matalino si Kenneth. Dapat ay pulidong gagawin nila para tuluyang mapabagsak nila si Kenneth at hindi na muli sila nitong guluhin. Tumunog ang telepono ni Clarence. Nang tingnan niya yun ay napakunot noo siya. Sinipat niyang mabuti yun bago niya ipinakita kay Benedicto. Someone send me this, Benedicto.
Kinuha ni Benedicto ang telepono ni Clarence. Nasorpresa siya sa nakikita. Hindi siya makapaniwalang napatingin muli kay Clarence. Someone is secretly helping us, Benedicto. Napalunok siya. Who it might be? Napatanong siya sa kawalan ng kakilalang maaring tutulong sa kanila patungkol kay Kenneth. Walang sinumang nakakaalam kung anong meron sila ng lalaki at ang namamagitan sa kanilang gulo. Maybe someone who has a grudge with him also. Kung walang galit ang nagpadala nito, hindi nito isisiwalat ang malaking impormasyon na ito sa atin, Benedicto. Do you think this is not a trap for us? Baka, don't worry. I'll verify it first. Kung trap man ito, hindi tayo mahuhulog. Thank you, Clarence. Ikaw lagi ang naasahan ko sa lahat ng ito. Pamilya ko kayo. Pamilyang turing ko sa inyo. Alam niyo ni Benedicto, after this, ako naman ang maasahan mo. I will make sure you will have your happy ending, Clarence.